Ang ganda ng series natin sa ating church. Ito yung patungkol sa new beginning. Di po ba? Days of new beginning. Ang ginagamit nating verse is yung Zechariah 4 verse 10. Sige nga, let us read Zechariah 4 verse 10. Sige po, do not for the Lord. So wag daw natin isang tabi, so walang bahala at wag natin parang tingnan na walang kabuluhan yung mga bagong simula. Pag simbawa, nag-start ka ng business, nag-start ka, malaki ba kaagad? Diba? Maliit muna. Pero diba parang ang bilis natin ma-discourage na makakarating ba ito kaagad sa pangarap ko? Susustain niya ba yung gusto ko? Kasi ang liit. Pero sabi ng Diyos, wag niyo i-despise. Wag niyo isang tabi yung mga simula. God rejoices to see the work begin. At iba pa pong term ng small is hindi lang maliit. Kundi, in other terms sa Bible, small means insignificant and unimportant. Diba? It's just a small business. Parang, huwag natin pag-usapan yun, maliit lang yun. Wala siyang halaga, wala gano'n siyang halaga, hindi gano'n siya importante. So pag sinabing small guys, hindi lang maliit literally, kundi yung sinasabi rito ay baka maisang tabi natin, yung parang walang kabuluhan at walang halaga. Small beginnings, pero wag daw nating isang tabi. Last night, habang iniisip ko kung ano yung share ko sa youth, it's a miracle because habang binubuksan ko yung Bible, nag-flip ako ng mga pages. Kasi it's all about kung paano pinakain ni Jesus yung 5,000 tao sa pamamagitan ng tinapay at isda. Tapos, ang miracle nun, kasi aware ako na meron to sa Matthew, meron tong kwento na to sa Mark, meron tong kwento na to sa Luke, meron tong kwento na to sa John. Alam niyo naman yan, guys. Tapos habang pinip-flip ko yung pages, hindi man pa isa-isa eh. Gusto ko nang puntahan sana. Yung nagbabasa na ako sa Matthew, hanapin ko nga, basahin ko nga yung version sa Mark. Alam niyo, pag flip ko, tama-tama, Jesus feeds the 5,000. Ay, basahin ko nga yung version naman sa Luke. Pag flip ko, Jesus feeds the 5,000. Hanggang sa nandyan. So, maaari, itong gabi, meron talagang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya nung kinagabihan, pinag-uusapan namin to ng asawa ko, ano yung maganda nating mapupulot na aral dito. So, this message is a collaboration. Na, yun maganda, no? Pag may asawa ka, parang yung isip mo, ikaw na mag-isip. Tulungan mo ako, tutulungan. So, itong message na to, ito encouragement na mula sa aking asawa, lalo higit mula sa banal na spirito, mula sa Diyos. Basahin natin, napaka-interesting. Kunin natin yung kwento sa Book of John. Sabay-sabay tayo. Pagkatapos nito, unang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat. Nang tumingin, hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro, may
ay 5 tinapay at 2 isda. Pero, kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sinabi ni Jesus, paupuin niyo ang mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil madamo. Ang bilang ng mga lalaki lang ay mga 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, ipinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin niyo ang lahat ng natira. Tinipon nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na sa mga tao at nakapuno sila ng... Okay, so dito natin naintindihan na summarize natin, 5,000 plus yung tao, dahil yung 5,000 na yun, ang binilang nandun ay mga lalaki. At sabi ng mga kanyang disipulo, pauwiin na, maggagabi na, wala mo silang pagkain. Sabi ni Jesus, maghanap kayo ng pagkain nila. Lord, kahit 8 buwan kami magtrabaho, hindi rin namin sila mabibigyan ng marami, kakaunti. So, ganun ka-imposible, ganun kadami, ganun ka-importante yung pagkain sa kanila. Kaya sabi, nabanggit lang niya na meron nga dito bata may dalang 5 loaves of bread and 2 fish. Pero, syempre sa isip nila, sa kanya lang yan, malamang. Ano magagawa to sa libo-libo? Kahit sa ating 12 disciples, kulang pa yan. Pero anong ginawa ni Jesus? Siya ay naghimala, pinarami niya. So, it's just an encouragement, inspiration, a short message to all of us na yung batang ito, maaari, baon niya yon. Lahat tayo nagbabaon. Di po ba? Pasok sa school, pasok sa trabaho, na-try na natin magbaon. Pag sinabing baon ba, may baon kang hinanda rin para sa ka-work mo? Pag sinabing baon ba, ka-share na doon yung kaklase mo? Di ba pag sinabing baon, it's only good for you. Akin lang to, baon ko to So, maaari na yung batang lalaki, baon niya yun. Sa kanya lang yun. Wala siyang balak na ipamigay to. 2 isda. Sino dito pag nag-iisda, 2 rin? Ay, isa nga lang. Okay, naiiyak na si Sam. So, isa. Maaari baka isang ano yun? Yung bangus na ano yun? Yung iniihaw? Yung ba yun? Diba? So, yung 2 isda, maaari good for 1. Good for 1 to 2 persons. So, dito natin nakita na kung ano yung meron tayo, maaari, makakapag-benefit talaga to. Baon ko to, akin lang to, pagkain ko to. What we have can benefit us only, pero the inspiration is, pag to'y binigay natin kay Jesus, it can also benefit others. Not just us, others. What you have can benefit. Hindi ako nagsasalita patungkol lang sa pagkain, kundi sa lahat ng meron ka. Talento mo, oras mo, inipon mo, lahat ng meron ka. Resources mo, lahat ng yan. Pinundar mo yan. Meron ka yan para sa'yo. Pero kapag daw binigay mo kay Jesus, katulad ng ginawa ng batang lalaki, binigay niya kay Jesus, hindi lang siya. Sinabi ba rito, yung iba nakakain pero yung bata hindi? Hindi po, no? Bakit? Kasi dami ang sobra. Ibig sabihin, lahat nakakain. Meron pang mga leftover. So here we see na kung ano yung meron ko, meron mo. Pag binigay mo kay Jesus, hindi lang ikaw yung mabe-benefit niyan, kundi pati yung iba. Lahat yan, lahat ng aspect, principle na nakikita natin yan. Because God is the God of, exponential and multiplication. Minumultiply, kaya niyang i-multiply yan. And another thing na ating matututunan rito, yung batang lalaki, nagpakita sa kanyang kabataan, nagpakita siya ng pananampalataya. Nagpakita siya ng faith. Di ba yung ganong edad? Parang tinuturuan natin yung anak tsaka bata na, bigyan mo siya. Di ba? May naloko-loko natin minsan yung bata, pengi akong chichirya. Bigyan mo kasi sa bata na, akin lang to. Hindi ko to ibibigay. Pero the moment na hindi din naman kinuha basta-basta ni Jesus Uy, akin na yan.
Hindi ganun. Hindi ganun ang Panginoong Jesus. Maaari, nakita itong 5 tinapay tsaka 2 isda at in-offer din to ng bata. Willingly in-offer. Kaya yung bata na yon na dapat maging makasarili, sa kanya lang yon, hindi niya bibigay kahit kanino, hindi siya mag-share kahit kanino, ay pinakita niya yung buhay niya na may pananampalataya. Dahil binigay niya kay Jesus. At parang hindi niya na tinanong ang Panginoong Jesus na, Jesus, ano pong gagawin niyo dyan? Jesus, paano po ako? He exemplifies a life of faith. At alam niyo ba ang faith? Faith can be letting go and letting God. Katulad ng tinapay at isda, He let go. At katulad ng sinabi ko rin kanina, sinabi niya na, Jesus, tiran niyo ako Sinabi ba niya yon? Nakita natin sa Bible na meron bang ganung usapan? Jesus, anong gagawin niyo po dyan? Ano po kahit po isa, tirahan niyo po ako Bibigay ko po ito pero tiran niyo ako Hinilet go niya yon and He also let God. Ibig sabihin, Lord, ikaw ang bahala. Kung ano man yung gusto niyong gawin, dyan. Wala nang tanong-tanong, wala nang usap-usap. Nung in-offer niya yon, buong pananampalataya, Lord, kayo po ang nakakaalam kung ano dapat gawin dyan. Faith is letting go ng mga, this is not only about food. This is an example, a symbol. Pero maaari, merong mga kinakausap tayo ng Diyos, meron siyang kinoconvict sa puso natin na ating dapat i-let go, bitawan. Hindi lang basta bitawan, kundi i-offer mo sa Panginoon. Every night, I want to make a habit na kesa mag-cellphone, magbabasa na lang ako ng libro. Para, alam mo yun, getting ready din for sleep at saka hindi ka na ma-stimulate sa cellphone na napapanood mo. Tapos, ang binabasa kong libro is yung libro ni Elisabeth Elliot, Passion and Purity, because Elisabeth Elliot is in love with a man na hindi niya sure kung tinawag ba siyang maging single forever at tinawag rin ba tong lalaki na maging single forever dahil hindi naman siya niligawan. Basta alam niya lang, meron silang feelings sa isa't isa. So, it's a love story. Journey yon ng love story nila. Tapos, sabi ni Elisabeth Elliot sa libro, Lord, paano po itong nararamdaman ko? Paano po itong feelings ko? Kung hindi po siya para sa akin, bakit pa po ako may feelings? And then Elisabeth Elliot thought na yung feelings niya, they are there, inalaw yan at meron dyan, so you can have something to offer to God. Kaya naisip niya, if I'm meant to be single, ano gagawin ko sa feelings ko sa Kanya? Offer it to God. Lord, this is my feelings for him. This is my feelings for her. Before telling that to that person, she offered it to God. At merong mga nagsusulat sa kanya, humihingi ng payo, at yun yung sinasabi niya. It's better na kung meron ka nararamdaman sa tao, una mong ialayan yan at ibigay yan sa Panginoon. It's an offering that you can offer to God. So at least you have something to offer to God. What's it? It's your feelings. Kaya sabi ko po rito, hindi lang to basta material na nahahawakan, pera na dapat i-let go, i-offer, material at kung ano mga literal na bagay, kundi it can be our feelings, dreams, desires, na we need to let go and we need to let God. Kayo na po bahala. Hindi ko to binibigay, Lord, para iparating nyo sa Kanya yung nararamdaman ko. I give these feelings for you. I offer this to you. Kayo na po bahala. Yan pong ibig sabihin ng letting go and letting God. Hindi alam ng lalaki kung paano at ano gagawin ni Jesus. Baka isipin niya, baka kainin lang to ni Jesus kasi nagkugutom na rin siya. But he did let go. And he let God do the thing. Ngayon, nandito tayo sa small beginnings and small offering to God. So ito yung ating tandaan. What you give to God, what we give to God should have no conditions. Lord, bibigyan kita pero ganito po sana mangyari sa buhay ko. Lord, i-offer ko yung lakas ko, i-offer ko yung talento ko, pero sana po mapasok po kaagad daw sa ministry. Lord, bibigay ko to pero dapat bigay mo rin yung gusto ko Lord,
i-offer ko to, pero dapat makuha ko rin yung buhay na gusto ko. Di ba marami tayong mga ganyan eh. Willing tayo mag-offer, pero dapat may kondisyon. Hindi po ganun ang offering. What we give to God should have no conditions. We let go and we let God. If God is convicting you to offer something in your life, time, talent, finances, dreams, feelings, desire, ano man yan. Kasi hanggang doon lang yung naiisip ko. Pero baka parang may bumabagbag sa inyong damdamin na kailangan nyo nang bitawan at ialay sa Diyos. Huwag natin bibigyan ng kondisyon ang Diyos. Sapat na nakilala natin siya, mapagkakatiwalaan siya, at alam niya na lahat ng gagawin niya sa atin ay para sa ikabubuti natin at never sa ikapapahamak natin. Yes. And another thing, not only what you give to God, but when you give to God, let's not have any reservation. So kanina, kondisyon, aatin ako, basta, Lord, atin ako, basta patilain niya yung ulan. Lord, aatin ako, basta ganito, ganyan. Pag hindi tumila yung ulan, hindi po ako aatin. Di ba maraming ganyan eh? Pero sa ulan at sa araw, sa sunshine and sa rain, yung commitment natin dapat nakikita. Tama po ba? Wala talagang mga kondisyon. Mahirap yan kasi may mga time pwedeng maging inconvenient eh. Pero go lang ng go. Total, binigay mo na yung buhay mo, edi lubos-lubusin mo na. Yan. And then kapag nagbigay sa Diyos, no reservation. Sinabi ba sa Bible na yung bata merong 6 na tinapay at 3 isda? At binigay niya yung 5 at yung 2 para meron siyang reserve. Akin tong isang tinapay at meron din ng isda. Sige, gawin niyo na Lord kahit anong gusto niyong gawin without condition. But at least meron ako para sa akin. Wala po siyang ni-reserve sa sarili niya. Lahat binigay niya. Wala siyang tinira sa sarili niya. Yan ang magandang life of faith. Di ba maisip natin, baka maubusan tayo, kaya kailangan magtira. Hindi po siya nagtira. Ganon din po tayo pag naglilingkod sa Panginoon, mga kabataan, karamihan sa atin lingkod na, at iba sa atin gustong maglingkod. Ito, without conditions and without reservation. Kung magpapagamit ka kay God, galingan mo na. Involved ka sa ministry, galingan mo na. Pumupunta ka sa church dahil part ka ng ibang ministry, huwag ka malilate. Yung naririnig, nakukuha nyo na yung, gawin mo na yung best mo. Huwag ka nang mag-reserve. Total, binigay mo naman na yung commitment mo. Lubos-lubusin na natin, na galingan natin, at hindi tayo magre-reserve sa ating sarili, sa ating buhay. When we give our time to God, when we give everything to God, let's give ourselves without any reservation. Karamihan sa mga taong ginamit ng Diyos, sikat ngayon dahil grabe yung paggamit sa kanila ng Diyos, katulad nila Billy Graham, na kapag nagsishare sila ng mabuting balita, libo-libong mga tao, iba't ibang bansa. Katulad ni Catherine Kuhlman, na kapag meron silang mga service sa church, grabe, sa second service pa lang, ang dami nang nakapila. Hindi pa tapos ang dami nang nakapila. Ang daming mga gumagaling, ang daming mga himala. Tapos nung inaral ko yung buhay nila, may napansin akong isa. And another thing that we can see here, napaka-interesting. Alam nyo guys, ang gusto kong i-point out sa ating pag-aaral ngayon is dito sa ating Youth Connect, hindi lang tayo nag-Youth Connect para makita yung isa't isa, kundi andun pa rin dapat yung puso natin sa Great Commission na go, humayo ka at gumawa kang disipulo, magpapanalo tayo ng kaluluwa. Dahil sa totoo lang, madaling maglingkod eh. Madali pumunta sa church. Pero yung iba, challenging na sa kanila kapag mag-share ng salita ng Diyos, kapag magiging asin at ilaw sila sa work nila, sa campus nila, challenging na yon. Pero pag atin ng church, kayang-kaya. Paglilingkod, kayang-kaya. Di po ba? Sometimes, winning souls can be the hardest thing rather than serving God. Pero,
Hindi dapat mawawala yan. Dahil yan ang kinomisyon sa atin ng Diyos. Dapat balanse tayo. We serve God and we also become a good witness to our workplace at sa ating campus. Yung matatanggap nilang kaligtasan at yung blessing na matatanggap nila, katulad sa lalaki, yung blessing na pagmarami na ang mga tinapay, it didn't start somewhere. It didn't start nowhere. It starts with that boy. So the salvation that people will receive, the blessing that people will receive, will start with you. Sometimes, sana Lord, may kasama ko pong Christian para siya yung mag-share. No. Like the boy, the blessing, the multiplication started with him, with his 5 loaves, 2 bread, 2 fish. The blessing, salvation. Point yourself, it starts with me. Di ba may movie na pangalan, It Ends With Us? Pero right now, our title is, It Starts With Us. It starts with you. Yung small offering mo, small acts of kindness, wag na natin tong itingin sa iba, gagawin to ni pastor, gagawin to ng ibang Christian, sila na, okay na ako maglilingkod. No! Maging katulad tayo ng bata, na yung pagpapala at sobrang daming pagkain. Siguro, nung panahon na yun, nakilala rin yung bata. Na parang, ay, ba't dumami to? Sino may dala? Siyempre, baka pinagmalaki rin na itong batang lalaki. O baka marami rin ang may dalang pagkain. Pero yung bata lang yung talagang pinakita niya. Kasi di ba minsan, ako minsan may ganun, yung pagkain ko nasa bag, tas para akin lang yun. Hindi makikita ng mga kapatid ko. Hindi makikita ng asawa ko, akin lang to. Ano ko to, tinatago ko to. Maaari iba, ganon sa panahon. Yung bata lang yung naglalabas talaga na, may tinapay ako, tsaka may isda ako. Baka nga nasita pa, wag mo lalabas. So dito natin nakita, can you say this? It starts with me. Yes, it starts with you. Mukha mang hindi mahalaga at hindi makabuluhan sa mata ng iba, katulad sa mata ng disciple. Ano magagawa nun, Lord? Pero sa mata ng Diyos, ito ay significant. Mahalaga. Ayaw mo kasi i-offer kasi sa tingin mo, walang kabuluhan eh. Maliit lang to, wala tong kayang gawin. Pero, meron sa mata ng Diyos. What counts is the small work in the hands of the big God. What counts is the small work in the hands of a big God. So, wag nating isipin na kailangan may malaki akong gawin para masyaran ko, para maakay kong kaibigan ko. Sabi ni God, you don't need to do a big thing. Just a small thing. Offer it to my hands. I'm going to bless it. Nakita nyo? Naalala nyo ang Panginoong Jesus, di ba? Meron doon, handa niyang iwan yung 99 sheep, tama? Para hanapin yung isa. So, ibig sabihin, nagpapahalaga ang Panginoong Jesus sa isa. Pwede mo naman sabihin, Lord, may 99 na, okay na yun, hayaan mo na yung isa. Hindi. Nagpapahalaga siya sa isa. Ibig sabihin, lahat ng maliliit na bagay sa Panginoon may kabuluhan. In Luke 15 verse 7, sabi rito, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Sa kalangitan daw, grabe yung kagalakan ng isang taong nagsisi. Galak na sila sa isang tao nagsisi. Hindi niya sinabi rito na if there are 3 people, 3 sinners who repent, ang sinabi niya rito, over one lost sinner who repents, there is more joy in heaven. So nawa, no? Talagang magmarka sa ating puso na itong isa kong kaibigan, isa kong best friend, isa kong katrabaho, maaari sa isip natin, bala ka sa buhay mo. Hindi po, mahalaga yun. At maaari sa isip natin, ito na lang para dapat maramihan. Mahalaga ang isa na yun.
Kaya itanongin natin, ano ba yung maliit na bagay na gusto ng Diyos simulan ko? What small work God wants me to start? What small impact God wants me to do? Lord, what small thing you want me to do in my house? Lord, I'm a student. What small impact I can do at my campus? Lord, I am working. What small impact I can do at my workplace? Being a Christian, hindi doon nagtatapos. You have a mission. And even when you work, it's not more on sahod yan. Believe in your heart, God sent you there for a purpose. Not because you just need to earn an income. Believe in your heart, God sent you there for some people na you're going to share. Share with and win. Hindi lang maghanap ako ng trabaho, maganda sahod, ganyan. Mag-pray ka, Lord. Nawa, itong trabaho ko, naniniwala ako, nilagay mo ko rito dahil meron po kayong purpose. Nais nyo silang iligtas at gagamitin nyo akong asin at ilaw sa kanila. Ganun pa ba yung tingin natin? O medyo occupied na tayo na pasok, trabaho, pagkatas uwi. Simula nung nauso yung mga salitang introvert, extrovert, ambivert, parang lahat tayo napunta sa introvert lahat. At ilang porsyento lang ang extrovert. Napansin nyo yun? Dahil naglitawan na yung social media, cellphone, di ba pag nagla-lunch break kayo, pag uuwi kayo, nasa bus kayo, may kanya-kanya na talagang mundo ang bawat isa. Kaya nakategorize yung sarili mong introvert. Na talaga naman, kasi napakahirap naman makipag-socialize, di ba? Hindi siya natural. Parang, pag may pag-usap ka, parang uurong atras ka pa eh. Nakakausapin ko pa to, what? Kakabahan ka pa pag nakita kayo sa mall eh. Kasi parang, imbis na magbatian, walang ka ba? Pero parang, bating ko ba to? What? Puntaan ko ba to? What? Magpapakita ba ako? Or what? Yan. Kaya, ang dami nating mga dapat isipin na, Lord, ano yung small impact na pwede ko pong gawin, simulan, kung nasan man ako. Small acts of evangelism. Huwag tayong mawala ron. Punuin natin ang langit. Punuin natin to. Maraming mga kabataan. You know, even though I get married, I always feel in my heart, I'm always called for the youth. For the youth ministry. Kasi nakikita ko, ito yung area na ang dami nilang desisyon sa buhay, no? Tapos kapag sumusunod sila sa Diyos, parang masarap sa pakiramdam na lumalakad sila sa tamang landasin. Kasi ang bata, madali talagang turuan eh. Kesa yung matanda na. Kaya ang puso talaga namin is sa mga kabataan dahil ang lakas pa nila at saka ang inaano ko talaga is yung crucial. Lagi sila nasa crucial decisions. Saan sila titira, sino mapapangasawa nila, ano yung mga gagawin nila sa buhay. Kaya yun. Dito, maging ano tayo sa evangelism. Magtrabaho tayo. Hindi lang pagpunta sa church pala, yun dapat kabisado natin. Pag alis mo sa church, punta ka sa work mo, hindi ka lang din nagtatrabaho ron. You are a citizen of the kingdom of God. You are God's ambassador. Are you working in God's kingdom? Dahil baka iniisip nating work, yung kinaka-involve natin ministry lang. We are part of the Great Commission. So I'm going to give practical ideas. Paano ako makakapagsimulang mag-share? First, we can start in leading a prayer. Pwede tayo mag-lead. Sino marunong mag-pray? Baka mamaya. Sige, ako na lang po. So even in that, huwag niyong titingnan na walang kabuluhan yan. Dahil pag nanguna ka sa panalangin, baka may maiyak pa na, grabe, ang ganda ng prayer. Diba? Kaya even that, kahit sa work and campus, kapag mayroong nag-ano kung sino mag-lead, you volunteer. You pray. The next is sending out tracts. Meron ba tayo dyan tracts? Nag-print ang church ng tracts para mas may mga babasahin ang mga tao. Tawag natin dyan is evangelism or gospel tracts. But it's only 10 pesos. Dahil mahal na rin yung printing ngayon. So, yan. Pwede tayo mamigay. Diba? Mga sa SM, nalakas ng loob ng mga namimigay eh. Tayo, ano ba i-offer mo? Hindi naman credit card. Kundi mabuting
balita. Ayan, Darwin. Yan. Ito, pwede kayo mag-ipon. Alam nyo, nung college ako, lagi ako pumupunta sa CLC. Bumibili ako ng tracts para pag may nakasalubong akong kaibigan ko. Kasi minsan dami ko nakakasalubong sa LRT na mga kaibigan ko, ka-churchmate o iba pa. Siyempre, hindi ka naman makakapagkwentuhan ng mahaba eh. Kapag siyempre, istasyon mo na. Kaya ang ginagawa ko, lagi ako may ready na tracts, binibigay ko. And we made a point na gumawa na tayo ng sarili natin. Tapos meron dito yung pwede nilang hanapin yung page natin. Hindi ko nag-i-endorse dahil bago tong labas. Kundi, kaya natin to nilabas because it can be a good tool. Meron ka ba laging 1 hour and 2 hours para makipag-usap kung nagtatrabaho ka, nag-aaral ka? So you just have a small talk, conversation. O gusto mo pang makakilala sa Panginoon o makarinig pa ng malalim, you can read this. Yan. And another thing, sharing your life testimony and story. Habang ikaw ay nagla-lunch, hindi ko yung sabihin, wag na kayo magtrabaho, ang gawin nyo ay mag-share na mag-share. Pagkagalitan na kayo ng boss nyo, baka masuspend pa kayo sa work. Ibig sabihin nyo, grab opportunity and time where you can share your life. Yun nga yung sinasabi natin kanina, we become introvert. Kapag nagla-lunch na tayo, umuwi na tayo, bye-bye. We cannot extend a few minutes to talk with our friend. This is my life. Kantuhan lang, hanggang sa ililiko mo na dahil may intention kang ipanalo sila, ililiko mo na sa buhay mo na ganito rin naranasan ko, pero may pag-asa. Tinulungan ako ng Panginoon, at ito yung ginawa ng Panginoon, kaya tulungan kita, pag-pray kita, ganyan naranasan ko. Sana po, no, naglalaan tayo ng short minutes. Hindi yung uwing-uwi na tayo, pagtakbo sa bahay, tapos kapag lunchtime, bahala kay kanya-kanya. Ito kasi yung mga opportunity na we can talk. Kasi panigurado, nakikipag-usap naman tayo, di ba? Hindi lang natin maliko-liko talaga sa testimony natin. So you pray kung paano. Never be ashamed. Nothing to be ashamed with what God did. Especially now, ang mga tao, uhaw sila, naghahanap sila ng mga Kristiyano, ng mga totoong may hawak ng pag-asa. At saka isipin mo na, ba't ako andun? Ibig sabihin, may purpose at may mission ako. Kaya sana, ginagawa natin yung mission na yan. Another thing, chat and encourage a friend. I think this is easy. Mag-chat tayo ng mga kaibigan natin. Pre, kamusta ka na? Kasi ang kasunod, may 500 ka pa. Di ba? Ganyan na umuutang na na una ang ganda, pero meron palang pautang pala. So, ang gagawin natin is encourage natin yan. Diba? Diba? Nakita natin yung My Day. Be, may pinagdadaanan ka ba, be? Pre, may pinagdadaanan ka ba, pre? Mamaya, baka i-block ka na. Pero maganda, we chat our friend and encourage them na kapag may time ka, you can come to our church. Diba? Chat. Maging careful lang tayo because a lot of times, maraming nahuhulog sa danger dito na chat-chat hanggang sa nagiging MU na, yun. Maging maingat tayo. Kaya nga sa ating church, hanggat kaya natin is, kung meron man kayong mga kaibigan na opposite sex, i-ano natin sa iba na same. So that it's safe. Everything is safe. We walk in wisdom. It happened to me. Na parang, my intention is to win this man, and then parang at the end, dapat naging ano ako eh. Ngayon parang, noon, parang grabe, para akong na-trauma na ang ganda ng intention ko, bakit nagkaganon? Kasi nga, magkaiba ng kasarian na napunta sa mga, magkakaroon siya ng feelings sa'yo kasi ang bait-bait mo. Yung mga ganong bagay, maging maingat tayo. But we can chat and encourage our friends. And another thing is, the powerful thing na pwede natin gawin, pag-pray natin yung ating mga mahal sa buhay. Kasi baka mamaya, nagpe-pray na naman tayo araw-araw, pero wala na yung prayer natin sa ating mga mahal sa buhay. Nawawala na yung prayer natin sa salvation ng ating mahal sa buhay. Ang prayer na lang natin, sarili natin. Yan. Maging ano tayo, be a missional person when you pray. Another thing, visit your friend. Diba? Grupo kayo, tropa kayo, puntahan nyo. At saka alam ko, may mga ganyang pangyayari. They visit their friends. Sana kapag bibisita kayo, hindi lang more on katuwaan, bonding. You're sent there
to encourage. You're a Christian. Carry a message. Not just, tara B, kape tayo. Tara B, Starbucks tayo. Take that opportunity. B, kamusta ka na? I'll pray for you. And wag mo kakalimutan yung relasyon mo sa Diyos. 'Di ba? Alam ko may mga bonding na nangyayari, pero sinasama ba natin yung mission natin kapag may mga bonding? Yun ang maganda dahil hindi lang kayo having fun, but you are also sowing something for eternal life ng person na yon. Kaya the next time na you'll go out with your friends, pray in your heart, Lord, I pray, magkaroon ng pagkakataon para ma-sharean ko sila even while we're having fun. And the next thing, build up your siblings and relatives who listens to you. Tayo, taas nga kamay, ate at kuya. Mga ate at kuya. Ayan. Hindi man necessary panganay, pero maaaring pangalawa sila, pero may mga kasunod pa silang mga kapatid. Ate at kuya, taas po kamay. Yan, guys. Did you know na kahit sa ganyan, ay mayroong mission si God kung ba't niya ginawa kang ate at saka kuya? Hindi lang dahil ikaw yung una lumabas at naging ate at kuya ka. Kaya ka naging ate at kuya dahil meron kang mission, responsibilidad mo. Unang-una saan? Sa kaibigan mo? Saan? 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 Sa mga, unang-una, kapatid. Diba? Unang-una namang makikinig sa'yo ang kapatid kasi parang ate ako, kuya ako. Na-build na sa kanila yung takot at authority mo. Build them up. Hindi ko lang po ito sinasabi sa mga hindi nakakilala. Pero pag alam niyo yung kapatid nyo na medyo may something na, alam niyo yung mga kakilala nyo, kamag-anak nyo, pinsan nyo, na nakikinig sa inyo, na halimbawa mas matanda kayo, sabihan natin sila, kausapin natin sila. Kamusta ka na? Maganda yung patotoo ni Pastor Ayoli noong Thursday. Dahil meron nga siyang pamangkin, tita siya. Bata lang yon. So that kid listens to her tita. Kinuha niya yung authority na meron siya as a tita to share the love of God. Mas madali kasing mag-win ng kaluluwa if you know people listen to you. So look at the people who listens to you. Your kapatid. Yung mga pinsan mong nakababata sa'yo. Huwag natin silang bala sa buhay mo. May sarili ka ng buhay. May sarili na akong buhay. Huwag po tayo maging ganun. Magkaroon po tayo ng concern. Pag may kapatid ka na alam mo kailangan nilang ma-correct, di kausapin natin. Kapag may kapatid ka na, ang trabaho naman ng ate kuya, hindi lang sa pagiging breadwinner, hindi lang financial needs ang kailangan nila, emotional needs, mental needs, other needs, spiritual needs. Kung alam mo, mas matured ka sa mga kapatid mo, tumayo ka. Tulungan kayo. Mag-set kayo ng devotion o kaya kausapin mo siya na, B, puro B. Ganito, ganyan. Huwag naman yung parang lagi siyang matatakot sa'yo. Friendly, di ba? Friendly talk. Yung family talk with love and gentleness. Lalo na kung meron kayong pinsan sa church o kamag-anak sa church na parang medyo nasan na, nanlalamig na, medyo lumiliko na ng landas, stand up for them. Puntahan natin sila, kausapin natin sila. Ipakita nyo na, I am concerned with you. Kahit pinsan lang kita. I'm here to help. My house is welcome for you. My house is open. We welcome our relatives and siblings. Okay, guys? Tulungan natin sila. You have a purpose kung bakit ka naging ate at kuya o nakakatandang pinsan. And another thing, kung meron ba kayong bosses o authority, are you a teacher? Are you a boss? Are you a leader? Take that opportunity. Take that position para idako sila sa Panginoon. For sure, your people will listen to you. As a teacher, as a boss, as a leader, if you have a voice, pag sinabing voice, meron kang boses sa nila, masasabihan mo sila, nauutusan mo sila dahil ikaw ay may authority, kunin natin yan para maidako sila sa Panginoon. I wanted to share some stories of my experience. Diba, sabi ko kanina na if you want to give to God, no condition. Pero nung ako ay high school, nagbigay ako kay God ng deal. Dahil marami nakakalam na nung bata ako, pangarap ko talaga mag-artista. At sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko po mag-artista, nag-audition po ako.
gusto ko pong sumikat, pasikatin niyo po ako. I promise you, if that happens, I'll make you famous, Lord. I'll share the gospel in my fans, in other people. Yun yung deal ko sa Panginoon. Nung gabing yun, para akong nasampal in my heart. Kasi parang sabi ng Panginoon, that night para talagang may conversation nangyari. Sabi niya, Claire, if you want to share the gospel, wala ka ng kondisyon pa, wala ka ng aantayin pa. Sisimulan mo kung nasan ka. Hindi ka na mag-aantay ng ganitong posisyon, ng ganitong sitwasyon. Sisimulan mo kung nasan ka. Paisip ako, nasan ba ako? Ako'y isang estudyante. Ako'y madalas na nasa eskwela. So doon ako nagkaroon ng conviction, simulan na i-reach out ko ang aking mga kaibigan. So I started with my closest friends. I have 2 best friends. I talk with them. I shared with them. Kapag may mga pagkakataon, nagba-Bible study ka. Noon na, kwentuhan lang. Hanggang sa sobra na silang naku-curious, sabi ko, sige, bago kayo umuwi, mag-Bible study tayo. Silang dalawa lang. Hanggang sa nag-i-invite na kami na ibang kaklase namin. Nai-invite namin si Dave, si Davic. Sino pa ba? Yung mga yun, nalimutan ko na sobrang tagal na nito eh. And then, yun, sharing the gospel as much as I can. Dahil naalala ko that time, graduating na rin pala ako. Kaya parang merong apoy sa puso ko na sana makapag-share po ako hanggang sa Bible study. Ayan, my best friend came to church. Davic came to church. Tapos si Davic, may family siya, may friends siya. Sila B-Boy, magkakaibigan sila ni Liwi. Mga ka-schoolmate ko yan eh. Liwi, hi ka. Sa B-Boy, nag-aaral sa MISB na inakay ng kanyang kapatid, ang ate, sila Jess, and other people. So, isa sa mga nakita kong strategy para mapapunta ko sila din sa church, dahil nga wala namang kaming pera, yung baon kong pera, binibigay ko sa kanila. Kaya ako nangayayat ng ganito eh. Sabi ko, punta kayo sa Link Friday yon. O, eto, pamasahe. Wala na siguro kayong excuse. May pamasahe na kayo. Mag-tricycle kayo, punta sa church. Ginagawa ko yun pag Friday. So, hindi ko naman lahat binibigay. Parang, syempre may pera rin ako. So, talagang sacrifice. Sige. Pero pag hindi sila umatin ng Sunday, hindi, amin na. Solin nyo sa akin. Bibigyan ko kayo ulit. Yun yung parang kung gusto mo talaga mag-win ng souls, talagang maraming madadamay sa'yo, sacrifice. And andun din yung puso mo. Dahil andun yung apoy sa iyong puso. And another thing, few years ago, or many years ago, because my heart talaga is sa mga kabataan, we started campus invasion. So we started doon sa Genti. Ewan ko kung ano schedule yun, pero nalilimutan ko na kung tuwing kailan ba yun, tuwing Friday ba yun. Tingnan natin. Naka-PE sila, siguro Friday nga. Kasi Friday ang PE, di ba? O, tamang payat-payat pa namin ni Darwin dyan, no? Darwin, ito ka. Huwag mo kalimutan, ang ganda-ganda niya. Do not despise. There's our small body. So dito, guys, we go there. That's somewhere in Genti. And we try everything para ma-sharean sila ng mabuting balita sa mga kabataan. And then halimbawa, sila Ate Jovay, Ate Joyce, they're in City Hall. Hanggat kaya nila, sige, kung kaya mag-open ng Bible study, ginrab nila yung opportunity. Ginrab nila yung boses na meron sila na mag-suggest. And then pumayag naman. Ito, may mga pinapatupad akong batas dyan eh. Hindi, joke lang. Nakakatakot eh, no? Yan, nag-Bible study kami. Dinala nila yung mga ibang workmates, tapos yung OJT, tas dito, Vice Mayor, City Hall. So ginamit nila. Dinadala ni Ate Joyce laging kaibigan niya, pinupush niya to attend na Bible study na halimbawa, hindi ka makapag-share, pero may opportunity, dadalhin mo siya ron. Di po ba? Maganda po yun. And then, another thing, meron din akong kaklase nung college na binisita namin ni Antoinette sa Malabon at tayo, nakalimutan ko na. Yung nanay niya, nagda-dialysis na.
Palagi namin silang ini-invite at sineshare ng good news. And right now, nabalitaan ko na she's now a Christian. Di man siya sa ating church. She's now a Christian and engaged na pala siya sa kanyang youth pastor. Parang hindi ko ma-imagine na grabe parang dati. Hindi ko alam, nasayang lang ata yung oras ko. Oras namin kaka-invite, kaka-bisita. Pero ngayon pala, nag-church na siya, Christian na siya, engaged na siya sa pastor doon sa church nila. Ako natutuwa ako. Hindi man ko siya napanalo totally, pero yung work that we left contributed to their salvation. So you may not totally win them, but the work that you left will contribute to their salvation. And we also have another picture, no? Meron tayong mga play, role play, meron tayong talagang lahat lahat ng sacrifice gagawin para, sige, role play tayo. Evangelism. Guys, this should not be funny, but pero tinan mo, they bear the shame, everything, para makapag-share ng gospel sa pamamagitan ng role play. Ano ka ba rito? Ikaw si? Akala ko albularyo. Na joke lang. Joseph, and ano to? Donkey. So, di ba? Minsan kapag meron din tayong feeding program na payat mo niya. Sana to si Ate Grace. Grabe, no? Yung paglilingkod, hindi lang talaga siya sa church. Kasi madali lang sa church, malamig. Kilala mo na sila. Pero pag lalabas ka, mahihiya ka. Sino ba tong mga to? Mapapanalo ba sila? Paano kung hindi? Sayang oras, ganun ba? Pero walang sayang. Kasi binigyan mo sila ng pagkakataon. Binigyan mo sila ng pagkakataon. Di mo nga alam, katulad sa kaibigan ko, Christian na siya. Kaya wag nating sabihin, di natin eh. Okay lang yan. Keep working. Malay nyo, naiwan yung seed. Iba yung magdidilig doon. Tutubo pa rin yun, guys. Right? Yan o. Dati, maano siya sa mga bata. Ngayon, God blessed her with a child. Pero dati, marang taray pa ni ate. Sige. Uy, lahat naman to may approval. Uy, nagpaalam ako sa'yo, ah. Okay. Kay Donkey lang ako hindi nakapagpaalam. Pero given naman na yan. Gusto niyo balik? Huwag na. Okay, guys. Oh, let's be serious. Naiiyak na ako sa kwento. Bigla ako napatawa. Sabihin talaga lahat ng sacrifice gawin. Sige, mag-ala Joseph, sige. Mag-ala Donkey, sige. Para makapag-share. Are you ready for sacrifice? Ano yung mga aspects sa buhay natin na kailangan nating i-let go so God can work in us effectively? Akala mo lang kawalan, yung time, budget, effort, pero yun yung gain mo. Gain will be more glorious. Yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Maligtas sila mula sa impyerno. Maidako sila sa tamang landasin. Isn't that glorious? Just for a short baon time that you'll give them, you're saving them from hell, eternal fire. You're saving them from that. Wag nating tingnan na losses o kawalan yun sa atin, yung time natin. May mga time, may budget ka, may effort ka, may bosses ka. It is not a loss to give to Jesus what you have. It's never a loss to give Him your talent. Hindi mo magiging kawalan ng pag-ibig, pagbibigay mo sa Diyos. Tatandaan natin yan. Kahit hindi man sila makakilala sa Panginoon, hindi mo ito kawalan. You keep sharing, giving them opportunity. Kesa, hindi ka nag-share na yung pala, yung oras na kukunin na sila. Share lang ng share. Dati nga, nagplano kami ni Rihanna. Mag-share kami sa bus. Kaso medyo hindi natuloy. Medyo natakot na parang, susunod na lang, magsama pa tayo ng iba kaysa tayong dalawa lang na babae. Dati nga nagsisisi ako, ba't ako naging babae, Lord? Tuloy, hindi ko ba magawa tong gusto kong gawin, mag-share or what? Kasi pinapayuhan ako nila mama papa na pag gusto niyo yung gawin, magsama kayo ng mga lalaki, magsama kayo, dapat marami kayo. Huwag kang mag-iisa lang. Bigla kang suntukin. Ano magiging laban ko? Iilag ba ako? Baka uuwi ako may pasa. Diba? Hindi mo masabi. Hindi mo magiging kakulangan ang pag-akay ng kaluluwa.
Guys, it is now the time not to own those things but to give it to Jesus for His greater purpose and glory. Whatever you have, ano man yung kinoconvict sa'yo ng Panginoon, ano man yung humahadlang, kung ba't di ka niya magamit-gamit, baka kailangan mo na siyang ialay sa altar, baka kailangan mo na siyang bitawan, o meron kang oras, paggamit natin. Hindi lang naman lagi yung patawag sa church eh. Kaya tayo nandito sa church dahil ang goal natin, ma-scatter natin. Hindi tayo pasok lang ng pasok. Kaya tayo pumapasok sa church para mailabas natin yung mabuting balita. So do this. Let's do this. The gain will be glorious. And yung gain na yun, hindi naman ikaw ang bahala dun eh. Si God na ang may sagot dun. Ang goal natin at ang responsibility natin, share the gospel. Win people. Baka sa may makakaisip kayo, alam ko, meron kayong mga kids dati sa bahay mo, di ba Sarah? Kung ano yung naisip nyo na pwedeng gawin, humingi kayo ng tulong sa church. Baka mabigyan namin kayo ng pondo o kaya plano, good strategy, suporta, para hindi ka lang nag-iisa. Yun, wag din natin gawin na tayo lang mag-isa sa sabak. Kasi baka may sumuntok sa inyo. Hindi, humingi tayo ng tulong. Nabibil ko po na baka pwede tayo magpa-feeding program, magpa-movie film showing, o ganito, ganyan, nakita nyo sa bahay nyo, o kaya sa community nyo, o sa school nyo, magpa-event, or what? Pag-anohin natin yung isip natin, pero hindi kasi gagana yung isip natin kung hindi gumagana unang-una yung puso natin. Puso natin. So, ipag-pray natin yan. So, let us close our eyes. And whatever God is convicting you to offer, you can offer right now so God can use you effectively. Oh Lord God, from heaven above, bumaba ka sa lupa to reach us out, to save us. Lord, may we do the same. To extend our hands to help, visit our friends, start something, kahit maliit man to, mukha man tong walang kabuluhan, but help us, oh God, to do the same na ginawa nyo. From heaven, mula sa langit, bumaba ka para abutin kami. Nawa, ganun din yung effort namin. Pero paano magiging ganun yung effort namin kung unang-una sa puso namin wala yung pagmamahal, wala yung apoy, ibalik nyo po yun. At kung wala, Lord, bigyan nyo po kami ng apoy sa mga kaluluwa, sa mga kaibigan namin, pamilya namin, na kayang-kaya naman namin makausap, ma-reach out. Tanggalin nyo lahat ng pader ng hiya, of embarrassment. Tanggalin nyo yung walls of fear. Ang manaig sa amin, Lord, yung courage, love, compassion. Naniniwala po kami as we reach out to them, kasama namin ang banal na spirito na mangungusap sa kanilang mga puso. Kaya Lord, kung ano man yung idea na pinagkakalob niyo po sa amin, give us also wisdom, and most of all, may it come to reality. Hindi lang siya magsilbing idea sa aming isip, kundi maging katotohanan at katugunan siya. Magawa namin siya sa lakas ng loob at tulong na ipagkakaloob po ninyo. So Lord, this week, this month, help us to become a good witness, and that salvation and blessing sa aming campuses and workplace to start with us. We offer you our lives. May those things begin and starts with us. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.